Good morning! Welcome back to Mila's Kitchen. Ngayon magluluto po tayo ng pansit na may kalabasa. Imbis na carrots ang ilalagay natin ay kalabasa yung ipapalit natin. So ang mga kakailanganin natin yung pansit, isang balot po kalahating kilo yung ganyan na pansit. Then kalabasa na cut into strips. Ayan po. Then lalagyan ko po ng bell pepper. Isang pirasong bell pepper, at saka garlic and onion. Pinagsama ko na sa lagayan. At lalagyan ko rin po ng chicken. Yan, maliliit lang na hiwa ng chicken at kalahati ng isang buong repolyo. At ngayon, umpisa na natin at bago tayo magluto, binabad ko po yung pansit para malambot na. So, nagpainit lang ako ng mantika, then ilalagay ko na yung bawang. Then, sinunod ko agad yung sibuyas. Kunti lang po ang sibuyas at bawang na nilagay ko kasi dito sa bahay merong hindi mahilig talaga sa bawang at sibuyas. So, pero po nasa sa inyo na yon. Pag kayo yung magluluto, depende na po kung dadagdagan nyo or gagayahin nyo yung dami ng ingredients na nilagay ko. Then, nilagay ko na po yung chicken. Konting chicken lang po yan. Parang wala pa sa 1/4 yan. Yung chicken na yan. Tapos, siniwa ko lang siya ng maliliit. Yan, naglagay po ako ng tubig. Di ko na sinama sa lista ng ingredients yung tubig. Pampalambot po yan ng chicken, yung tubig na nilagay ko. Pero mamaya dadagdagan ko pa siya para naman sa pagluto ng pansit. Yan, naglagay po ako ng toyo. Yan, di ko na measure yung dami ng toyo. Parang hindi ko rin siya nailagay sa ingredients. Yun. Yung toyo, depende na po sa'yo kung gusto mong damihan or gusto mong kunti lang. Konting toyo lang po yung nilagay ko dyan. Yan, parang adobuhin muna natin yung ating sahog na chicken. Naglagay po ako ng chicken broth cubes. Ayun, malambot na yung chicken natin. Dadagdagan na natin ng tubig para sa pagluto na natin ng pansit mamaya. At ilalagay ko na rin po yung kalabasa. Hindi naman ganun katagal palambutin yung kalabasa kasi maliliit naman yung ating pagkakahiwa. Papakuluin lang natin. Ngayon po ay ilalagay ko na rin yung bell pepper para lumasa na siya. Yan, at pagkulo po ay ilalagay ko na rin po yung pansit.
ko na po yung repolyo. Yan, sobrang bilis lang pong maluto ng ano na yan, ng repolyo na yan. Yan, tamang-tama na yung ano ng kalabasa, yung luto. At ilagay na natin yung binabad nating pansit kanina. Yan, malambot naman na po yung pansit na yan, kaya sakto na lang yung tubig na natitirang konti. Mga 2 cups na lang siguro yung tubig na natira. Yan, hindi pa masyadong lumambot pala yung pansit. Kailangan nating hiwa-hiwalayin. Yan po, haluin lang nating mabuti para ma-distribute ang mga ingredients natin at para pare-pareho yung luto ng pansit. At pare-pareho din yung maging kulay niya. Ayan, at ito na po ang finished product. Yan, napakasarap po nito, napakasustansya at kailangan mo lang siyang lagyan ng kalamansi para sa additional niyang sarap.